Golden State Warriors nagkamali ng ipinalit para kay Jimmy Butler at Bronny James bagong superstar in the making. Pero bago yan, sa kabila ng solidong 16-4 record mula nang makuha si Jimmy Butler, maaaring nagkamali ang Golden State Warriors sa trade na ito. Sa isang 5-team trade napunta kay Butler ang Warriors habang isinakripisyo nila sina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson, Lindy Waters III at 2 draft picks. Malaki ang naging epekto ni Butler sa koponan. Panalo ang Warriors sa 80% ng kanilang mga laro nang dumating siya. Ngunit maraming nagdududa kung tama bang si Wiggins ang pinakawalan nila. Matapos ang 6 na taon sa Warriors, kung saan naging mahalagang bahagi siya ng 2022 championship run, biglang umangat ang laro ni Wiggins sa Miami Heat. Dahil dito, maraming Dub fans ang nagtataka kung mas mainam bang si Jonathan Kuminga ang na-trade imbes na si Wiggins. Si Kuminga na itinuturing bilang future star ng Warriors ay hindi pa lubusan nagpapakita ng kanyang potensyal. Matapos ang injury, nahirapan siyang bumalik sa sistema ng koponan at kitang-kita ito sa 3 talo sa huling 5 laro niya sa kanyang team. Sa season na ito, may average siyang 16.3 points, 4.6 rebounds at 2.3 assists per game. Ngunit hindi ito sapat para tiyakin ang kanyang lugar bilang mukha ng Warriors sa hinaharap. Ano ang susunod na hakbang ng Warriors? May posibilidad ba na i-trade si Kuminga sa off-season upang makahanap ng mas babagay na player para sa kanilang bagong Jimmy Butler-led offense? Bagamat may mga fans na gusto siyang ipalit pabalik kay Wiggins, mukhang malabo itong mangyari maliban na lang kung papayag ang Miami Heat. Mas posible ang paghanap ng ibang player na mas babagay sa championship window ng Warriors habang nasa prime pa si Stephen Curry. Samantala sa sumunod na balita, matagal nang magkaibigan sina Chris Paul at LeBron James, kaya't hindi katakataka na malapit din siya kay Bronny James. Sa isang panayam kay Taylor Rooks ng Bleacher Report, ibinahagi ni Paul kung gaano siya humahanga sa dedikasyon ni Bronny sa basketball. Ayon kay Paul, maraming tao ang hindi nakikita ang pagsisikap ng binatang James at ang mga pumupuna sa kanya ay maaaring naiinggit lamang. Bagamat limitado pa ang kanyang playtime sa NBA, nag-a-average lang siya ng 2.3 points sa 23 laro. Ibang usapan ang kanyang laro sa G League. Doon nagtatala siya ng 21.9 points, 5.3 rebounds, 5.5 assists at 2 steals kada laro sa loob ng 11 games. Sa kanyang huling laban kontra Warriors, nagpakitang gila si Bronny na may 17 points, 5 3-pointers, 9 assists at 6 rebounds. Sa crucial moments ng laro, ipinakita ni Bronny ang kanyang clutch gene. Sa nalalabing 2 minuto, bumitaw siya ng isang malaking tres at agad ding nag-setup ng game-tying shot para kay Quincy Olivari. Maraming Laker fans ang naniniwala na maaari ito na ang kanyang huling laro sa G League. At kung ganun nga, nagpaalam siya sa matinding performance.